Hey everyone, this is your guy AJ Rivera. Kung napapansin ninyo, nasa ibang lugar po tayo today. We are on a business trip. Meron po tayong kailangan asikasuhin sa trabaho. So we are here. Ngayon po, it is very timely. Meron po tayong nabalitaan. Very recent lang po. Something happened in Boso-Boso, Barangay Boso-Boso in Antipolo. So pag-usapan po natin. I'm AJ Rivera, event organizer, host, and public servant. Join me as we discuss the ins and outs of the local motoring industry and everything under the sun. Welcome to The Open Road. So ayun guys, natataon po na nauuso na naman ng road rage. Meron pong nangyari na naman na hindi natin inaasahan at hindi po kagandahan. Meron pong nag-away na naman ang isang naka-SUV, hindi natin alam, hindi pa natin nasisiguro kung ano po nangyari, pero napagtulungan ng dalawang riders, mga kasama nating riders, kung ano pong dahilan, hindi pa po natin nalalaman yan. But sad to say, but we saw the video, hindi ko na po ipapalabas dito, pero meron pong namatay, may casualty po, may tinamaan. So meron po isang namatay, meron pong mga mangilan-ngilan na nadamay, nadaplisan po or tinamaan ng ligaw na bala. Ang pangyayari pong ito, as far as we're concerned, it's still traffic related. Kung ano man po dahilan, nagmamadali ba yan or nasingitan, mainit po talaga ang ulo, or kung ano mang reason meron sila. Number one, hindi po tayo dapat nagsasakitan. If we need to argue, we can argue. We can always argue, pero hindi po dapat na umabot sa punto na may sakitang nangyayari. More so na meron pong nagiging casualty or may namamatay. Ang dapat po nangyayari dito ay pinag-uusapang maigi. The best way to do it is kumuha po tayo or tumawag tayo o humingi ng tulong sa ating mga kaibigan traffic enforcers or law enforcement officers, law enforcement agents, para po pumagitna sa ating mga dapat ayusin. Kung ano man po ang naging dahilan nila. Sabi ko nga, kung siksikan man yan sa traffic or daan sa init ng ulo, pagod lang, masamang pakiramdam, hindi po tayo dapat umabot sa ganun. Dapat po pinag-uusapan na lang ito. We have to settle it amicably dahil po ngayon ay meron pong napakabigat na parusa ang pagbibitbit po ng deadly weapons. Specifically po ang pagbibitbit ng baril. Sa panahon po tayo ng election, meron pong election ban simula pa po noong January at mawawala po ito after pa po ng election. Sa June pa po ito malilift. So wala pong karapatan ng kahit sino man na non-law enforcement agent or non-law enforcement officer na magbitbit ng baril. So yung pa lang po, illegal possession of firearms na po yan. Suspended po kasi ang permit to carry. Kaya wala pong nagbibitbit ng baril ngayon kahit po ang mga shooters, yung mga sport shooters, yung mga hobbyist po sa pagputok ng baril, hindi po sila nagbibitbit ng baril sa ngayon. Gawa ng ngayon nga po meron tayong election ban. And medyo mabigat po ang parusa pagka nahulihan tayong may possession ng ating firearms. So yung pa lang po, talo na tayo. Pangalawa po, kung tayo naman nandun sa sitwasyon na kailangan po natin bumunot dahil meron pong peligro sa ating buhay, dapat po equalan din ang ating ginagawa. Meaning, kung sinasaktan tayo, dapat po disarmahan lang natin. Kung kailangan po nating barilin, dapat po nandun lang tayo sa part na i-disarm sila. Kung sakali man papaluin tayo, di barilin nyo ang kamay. Kung hahabulin tayo, di barilin nyo sa tuhod. Pero wag na wag yung papatayin. Yun naman po ang rule sa paggamit ng firearms kung talaga po may peligro sa buhay natin. Pangalawa, although it is unfair, kung meron tayong nakasagutan na bumunot po, hanggat hindi po nila inaakto na babarilin tayo, hindi po natin sila pwedeng putukan. Yan po ang responsibility ng isang firearms owner katulad natin. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Kaya dapat po matuto tayong magbigayan, matutong sumunod sa mga batas, trapiko. Pag-usapan po maigi kung meron pong naging damage o kung ano man. Hindi po tayo dapat nagtatalo. Pag-usapan natin to sa legal na paraan, kasama po or pumapagitna po ang law enforcement officers natin para ma-discuss natin na maayos ano po ba dapat mangyari at paano po solusyonan ang naging problema.
Again, ito po maiksing-maiksi lang po itong content natin. Wala pong dapat pahabain dito. Ang payo lang po natin, katulad ng payo ng ating mga kaibigan na content creators din, pagpasensyahan nyo na lang. Huwag nyo nang pahabain o pairali ng init ng ulo o pride o ego. Pwede naman pong palampasin yan. Ano ba naman yung ilang segundo o minuto kumpara sa makikipag-away pa tayo, more so na masaktan tayo o makasakit pa tayo ng iba. Again guys, this is your guy, AJ Rivera. Mag-iingat po tayo palagi. Stay safe. Be patient. Follow traffic rules. Yung mga kaibigan nating riders, wag naman po rin tayong masyadong pasaway. Wag naman po na para tayong inaapi. We have to work amicably and we have to be obedient din sa traffic laws. Hindi po tayo basta singit ng singit, hindi po tayo dapat nagpapainit ng ulo. More so na pagka tayo nasingitan ng malaking sasakyan, gigit-gitin din natin. Pagpasensya na lang po natin. Pare-pareho po tayong road users, pare-pareho po tayong nagbabayad ng taxes. Andito po tayo sa Pilipinas, so dapat po magbigayan tayo at magpasensyahan. Anyway guys, this is it for me. Mag-ingat po kayo ulit and I'll see you again next time.